Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Turka na piso, kwarta kan Pilipinas mas lalong nagbabagsak laban sa dulya. Ali Santos asin Alcantara lusot sa tulong malversation asin grab case kasumpay ka na maanumaliyang flood control. Sedation case versus BP Sara Duterte dahil makakaapekto sa impeachment sabi man kan DOJ. Sa tuya pa nga piyukan na mga barata sa lado national China dahil pinaplanong nusubon na Taiwan sabi kan US intelligence. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado national Congressman Chanco pinagpapapundukan na pagparatabil kani laban sa impeachment. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Ay sinampa kontra sa Vice Presidente subuot an impeachment complaint sa wrong criminal complaint asin magkaiba asin day parehas an isinasagibong proseso sa pagdangog anda bagay na ni anda mismo nga pinagalinaw kanda nasambit na nga ahensya kan gobyerno kung magigirumduman sinampaan in reklamong sedation asin man grave threats si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation NBI kan 2025 yan kasunod ka na hayagayagan na pagbabanta kanda Vice Presidente sa buhay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos asimanda dating House Speaker Martin Romualdez ang kaparihong payag ginamit bilang saro sa mga basihanda na ipinagsampa sa impeachment complaint kontra man kay Vice President Sara Duterte sa presente pinagdadangog kan na komitiba duman sa party mismo kan na Kongreso alagad tinawan doon kan DOJ nada ini makakaapiktara sa inaatubang na reklamo kanda Vice Presidente. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles, tinanggal na bilang respondent sinda former DPWH Engineer Henry Alcantara asinwana ang kontratista nga si Sally Santos sa tulong reklamong malversation nasa indang kinakaatubang basado sa DOJ spokesperson Abogado Pulo Martinez ini sa dahilan sinda pinagkukonsidera bilang mga state witness sa nasambit ng kaso na may pagkaaram sa anomaliyang flood control project. Apwara kan malversation case lusot man ang mga nabanggit ng pagbalga sa Republic Act number 3019 o ang pinag-aapod na Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung kaya pinagkumpirmar ni Justice Spokesperson Martinez na dagos ng isinampa na bilang mga kaso ang tulong malversation case. Subuot digdi isinampa ang mga kasong inika na ika-30 kan bulan kan Enero ikan Pitsa 9 asin na 13 kan sunod na bulan kan Pebrero sa Regional Trial Court kan Bulacan alagad bunga naman kan resolusyon kan Korte Suprema na nasambit ng mga kasong graft malversation asin na inilipat sa Quezon City Regional Trial Court anabanggit ng mga kasong yaon sa korte iyo ana ipinagabugta ka bilang special court kanda
Korte Suprema para mada sa mga kaso nga may pagkaaram sa korupsyon o na sa ladukan na flood control. Ipinagpayag ngunyan kan DOJ sa pagikan sindang tagapagtaram na si Martinez ang mga kasong ipinasampa sa korte na ibalik sa Office on the Ombudsman. Nag-ugat ang naisampang tulong malversation case sa maanumaliyang flood control project duman sa Bulacan kung sa dawit maging Sims Construction Trading maski pinag-dismiss bilang respondent sinda Henry Alcantara, Sally Santos, kinasuhan naman ang mga kapariyo kani mga akusado kan mga ini nasinda Bryce Hernandez, JP Mendoza, RG Dumasig, asin iba pang sangkot sa nasambit ng maanumaliyang proyekto. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakapag-record ni na panibagong record na 60 pesos puntos sanggatos pesos kada US dollar ang kantidad kan peso sa pagsasarakan trading kasudma. Ini ana pinakamaluyan ng balor ka na piso laban sa dolyar na erestro ana entro di lu na nagaabot sa 60.4 pesos, average ka na 60.161 pesos matapos magpuon ang 59.9 pesos ang opening rate. Siguna sa mga analyst bunga inikan padagos na paglangkaw kan presyo kan na produktong petrolyo sa pangkinaba na merkado ninuliman kan padagos na gera duman sa parte kan Middle East. Naging mas makusugman ang dolyar ninuli kan paglipat kan mga investor sa safe haven na assets. Digdi nagpayag ang Bangko Sentral kan Pilipinas BSP na padagos kaning binabantayan ang sitwasyon asin preparadong mag-intervenir kung kinakaipuan. Patanid kan ekonomistang si Professor Emmanuel Leicu sa pahayag kani ana maluyang nga piso ana magtutula ka kan mas halangkaw na presyo kan mga pinagaangkat na mga produktong petrolyo urog na tapadagos ana kareribukan duman sa parte mismo kan na Middle East. Inuli kani pinaglalauman na malangkaw pa ang inflation kung magpapadagos-dagos ang pagbaba kan balor kan piso laban sa dolyar. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinagpahig ngunyan kan National Maritime Council kanda sudma Marso 19 na 1990 Scarborough Shoal documents na pinaggibo kan China tangani man na suportaran ana pag-angkin kani duman sa parte mismo kan Bao di Mansilok asin gikan sa doubtful source asin ginamit subuot tanganing digdi linglanguna ana publiko. Basado man sa NMC spokesperson na si Alexander Lopez na nasambit ng dokumento ipinagpaluwas nin Mayo sa tamang konteksto tangani man ang pakusun ana naratibo kan Beijing sa aaragawan na kadagatan na nasakop kan Pilipinas. Ipinagpahayag kanina ana nasambit ng surat kana sarong dating ambasador kan Pilipinas duman sa Germany bilang kasimbagan lang sa kaputan kan sarong amateur radio group asin Mayo ining bastanting autoridad tangani man na magtalaan kan na sinasabing territorial claims. Dagdag pa man ni Lopez bakong malinaw ana pinagikanan kana sambit ng mga dokumentos asin digdi daima na pwedeng gamiton tanganing mabawasan o halion ana soberenya kan Pilipinas duman sa parte mismo kan Baho di Mansalok. Binanggit pa man kani na sulaminting ang presidente kan Pilipinas ang may kapangyarihan magdeklara kan opisyal na posisyon manungod man sa urulay kan sorbinya o soberenya na inut naman na pinaggamit kan China ang nagkapirang parte kan na surat na nagsasabing ang Baho di Mansilok ang mayong teritoryo asin bakong sakop kan Pilipinas kundi nasa laog lang kan 200 nautical miles sa exclusive economic zone ECC
o EEZ kana Pilipinas alagad sigun sa NMC ini ana piling interpretasyon lang kana pabura sa lado kan China pinagpaigman kana NMC na nagdadanay na long standing consistent asin man na indivisible ana pagaangkin kan Pilipinas sa parte mismo kan Bao de Mansilok na nakabatay sa international law kabali na ang United Nations Convention of the Law of the Sea asin man ang 2026 arbitral ruling na nagabasura asin sa maiwas na claim kan China duman sa parte mismo kanda West Philippine Sea. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, siniguro ngunyan kanda Department of Agriculture DE na bastante ang supply kanda agricultural products digdi sa Pilipinas sa masudod ni 90 dias o tulong bulan sagkod na nga bulan kan Hunyo kan presenting taon. Ini kabali pa ang nagpapadagos na tensyon duman sa parte kan Middle East asin paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Basado kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa presente mayo nin issue na nakakaapektara sa mga panginot na mga barakalon kabalinaan mga bagas. Ipinagpahig kan sekretaryo na pinaglalauman na magpapadagos-dagos na makusog ang supply kan maging sagkod ng bulan kan Hulyo ngunya na taon. Paliwanag ngunyan kan Departamento kan Agrikultura na kung sain ang panginot na kausa kan kadakol ng mga stocks kan na bagas sa parte kan National Food Authority NFA nasa haros kabangang tunilada kan na bagas. Sering man panahon ngunyan kan pinagapod na peak harvest sagkod ng sa bulan kan Mayo. Mantang pagabot kan iba pang mga agricultural products nagdadanay na makusog ang supply kana level kabalinaan mais, asukar, asin sibuyas, makusog ang supply kani. Ini ninuli man ta nagpapadagos ang produksyon kan gulay ninuli kana presenting planting asin harvesting season mantang sa supply man kan karne nga urig nagdadanay na bastante pareho sa lokal na produksyon asin imported stocks na nasa cold storage. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal higot na pinaga-resibi ni President Ferdinand Marcos Jr. si buhatan Prime Minister cheering tagbi o tuggi na sa Malacanang na marka kan ka inot-inoting leaders level engagement kanda Pilipinas asin man buhutan. Ini ana inot na pagkakataon na naghus ana sarong presidente kan Pilipinas ni Butanis leaders duman sa palasyo kan Malacanang pig tukar sa nasambit ng pag-uurulay ang pagpapakusog kan relasyon kan duwang nasyon kabalida ang pagbilog kan na non-resident ambassadors asin kooperasyon kan skills training sa paagi kan mga pinagapod na Technical Education and Skills Development Authority o TISDA. Tinawan doon ni President Bongbong Marcos ang pangangaipo o ang pangangaipo asin man paiwason na ang partnership sa lado kan negosyo. Sering man ang pagkakaigwa ni investment, turismo, asin people-to-people exchange matapos kan pandemya. Nasa Pilipinas ngunyan si Tubgay para man magpartisipar sa Asia Pacific Food System Forum 2026 kasabay kan pagpapatibay kan diplomatiko nga relasyon kan duwang nasyon na naitatag kan Oktubre 2025 kabali sa inaangkat asin iniluluwas kan duwang nasyon iyo ana electronics, makinarya, arak, produkto kan agrikultura asin padagos subuot na nagrarambong ang turismo sa presensya kan Pilipino duman sa parte mismo kan Bhutan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal,
siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. Na magdadanay na makusog ang paninindugan kan gobyerno sa national defense. Iyan kasabay kan pagpapakusuga sa papel kan Philippine Army sa external defense sa paagi kan na pinagaapod na comprehensive archipelagic defense concept. Ginibukan presidente ang nasambit ng pahayag sa pag-atubang asin pag-partisipar kani sa ika-129 founding anniversary kan Philippine Army. Basado kay Presidente Marcos, obheto kani napakarayon ang kakayahan kan nasambit ng Puwersa Armada sa external security operation. Mantang luway-luway na ibinabalyo ang pokus gikan sa internal security operation. Sinigurman kan presidente na padagos na papakusugon ang kakayahan kan na Puwersa Armada kan Pilipinas AFP. Tangani man na digdi masimbagan ang mga bagong banta kabali na ang seguridad sa kadagatan asin na cyberspace. Subuot importante ang pakikipagtabangan sa mga ahensya kan gobyerno para mada masa epektibong implementasyon kan external asin internal defense. Suportado kan presidente anda padagos na modernisasyon kan militar asin mga programang pangkatuninungan sa lado kan komunidad. Kabali ang mga inisyatibo kan DND, ang National Task Force to End Local Communities Armed Conflict. Binagbisto kan presidente ang kabayanihan asin dedikasyon kan mga soldados sa pagdanay kan katuninungan asin seguridad sa nasyon. Umauman ni President Bongbong Marcos ang mga nagsapo ni mga parangal kana hukbong katihan pati naman ang pakikipagtabangan kani sa Department of Science and Technology para man sa makabagong proyektong pandepensa. Pinag-inkaminar kan presidente ang mga soldados na ipagpadagos ang integridad, disiplina asin profesionalismo sa saindang serbisyo. Kasabay ano betong makamtanda ang sarong ligtas asin sadong bagong Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inilipat ang pag-obserba kan Idil Fitr, ang markang pagtatapos kan Ramadan na saro sa duwa nga panginot na selebrasyon sa riyon kan Islam sa aldaw kan Sabado, Marso 21 o sa aga na lang daa. Ini matapos da imamataan asin day masiripan ang bulan. Kasubanggi, aldaw kan Huwebes Marso 19, kasudod kan isinagibo nga moon sighting sa Pansang Moro Darul Efa o EFTA, sigun ki Bansang Moro Mufti Skits Abdurraup Gialani. Bao nga kaniya mag-aayuno pa nin sarong aldaw ana mga Muslim digdi sa parte mismo kan Pilipinas sa tao man kan na paglipat kan aldaw kan pag-obserba kan Idil Fitr magdadanay na regular holiday sa aga Marso ongon niya na aldaw Marso 20. Yan bunga naman kan nainot na anunsyo kan Palasyo kang Malacañang. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, suportado ni House Speaker Buyi D. Tercero ana naaprobaran na substitute bill kan House Committee on Public Information para man sa proposed Right to Information RTI Act kanda 2026. Basado kidi obeto kad na nasambit ng lay na iniya tawanin kapangyarihan ang mga namamanwaan asinda pakusugun ang laban kanda Pilipinas kontra sa parte kan korupsyon. Tinawan doon ni na kapag ang mga namamanwaan ang may access sa impormasyon magagamit ini bilang marhay na instrumento laban kontra sa korupsyon. Ninulitaan karaman ang kapangyarihan. Ipinagapayag ban kan speaker na si D na ana transparency ang panginot na proteksyon laban sa pang-aabuso kan kapangyarihan. Kapag may access ang publiko sa impormasyon, mas marhay
asin na mahihiling an mga hiro kan gobyerno asin mapapanagot o mapapasimbag ang mga institusyon na involto sa irregularidad. Inaprubaran kan House Committee on Public Information na pinapamayuan ni Congressman Lordan Suan ang substitute bill asin committee report kana aldaw kan Martes. Obhato kana sambit ng prosopesto na ipasunod ang constitutional na karapatan kana mga namamanwaan sa impormasyon asin siguradon ang bilog na public disclosures sa mga transaksyon kan gobyerno na may pampubliko nga interes. Sigun paman kay Congressman Suan ang prosopesto ang nagpapakusog kan prinsipyo asin impormasyon kaput kan gobyerno asin pagsasadiri kan mga namamanwaan o kan tao dapat na maging bukas asin magkaigwa kan makabuluhan na partisipasyon sa lado kan paggogobyerno. Idinagdag kani na ang mga nakalis na sa prosopesto ana haloy na nakabinbin sa laog mismo kan Kongreso alagad sa 20 Congress mas haranina na maiya sa pinal asin maging lay ang RTI bilang lakdang sa pagpapakusog kan accountability public access sa lado kan impormasyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagapaliwanag ni Palace Praise Officer Yusik Claire Castro ang kausa kung tano tadaiya pinagasabata ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers OFWs gikan duman sa parte mismo kan UAA asin nagabuta kasud mang pagkahapon duman sa Villamor Airbase. Segun kay Secretary Castro, atubang kaya asin nagapartisipar o nag-atender si President Bongbong Marcos sa ginibong meeting kan Economy and Development Council takani man na nadigdiya to karon anda mga importanteng mga programa kan gobyerno kabali ang mga inisyatiba sa lado kan edukasyon, infrastruktura asin man construction and development kana Crater Marawi Stage 2 pati naman ang Unified Grand Central Project. Dagdag pa kani sinugo kan presidente na si Villamor Airbase sa Maharlika Igibo asin iagi ang pag-abot kan mga nagpuruli na mga OFW tanganing mapadali ang sa indang immigration processing asin tulos indang makapuli asin na makaibanan tulos ang sa indang mga pamilya paghali ninda duman sa Middle East. Obhato subot kaniya na digdi mabawasan ang pagtius asin man namamati kan mga OFWs antispaman ang mga ini makabalik digdi sa Pilipinas. Mantang ligtas man na nakabalik sa Pilipinas ang naabuton sa 317 na mga Pilipino lunad kan ikatulong government chartered flight. Sigun sa Department of Migrant Workers DMW and Overseas Workers Welfare Administration OWA, naglanding ang eroplano duman sa Villamor Airbase sa Pasay City na may lunad nin 153 na mga OFWs, 114 digdi dependents, 50 mga stranded na mga pasayro na napirita na magpuli nin hulikan padagos na nagkakaigwa ng gyera duman sa parte kan Middle East. Sabi kan DMW, parte ini kan direktiba ni President Bongbong Marcos na siguraduhon ang kaligtasan kapakanan kan mga Pilipino sa nasambit ng rehiyon. Basado sa record kan pit sa 5 kan bulan kan Marso maabot na sa 1,700 na mga OFWs ang sa indang mga pamilya ang nakapuruli na sa irarom kan pinagapod na whole of government repatriation program ni President Bongbong Marcos. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si tingog party list Congressman Jude Asedri kinabutas Congressman Toby Chanco na untukon na kani ang subuot
pangraraot asin salang mga impormasyon sa publiko kasumpay kan mga aligasyon sa lado kan impeachment laban ki Vice President Sara Duterte. Ipinagpahayag ni Asedri na mayo nin ebidensya ang mga sahot asin na inalok nin ayuda asin proyekto ang mga kongresista karibay kan suporta sa impeachment. Subuot ang seryosong akusasyon na dapat malinaw patunayan asin bako sanang puro hukus-hukus, chismis asin tabil-tabil. Sabi man ni Chanco, digdi kinakaipuan na subuot digdi magpailing ninda proof o katotohanan si Chanco kana sa iya mismong mga aligasyon. Pinahimutikan ni Asedri ang pahayag may na subuot digdi may na itukdo ng pagbalga laban ki dating Speaker Martin Romualdez basado sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Basado kay Asedri, malinaw dokumentado asin komisyon na mayo ining naaraman sa pagkakasala o pananagutan asin saro lang ining referral para sa kadagdagan na investigasyon. Hinahamon ni Asedri si Chanco sa pagpaluwas kan mga ebidensya asin pangaranan ang mga sangkot kung may basihan an sa iyang mga pahayag. Tinawando ni Asedri na mayo nin panunuhol o pamimirit na nangyari sa mga kongresista na nagperma sa impeachment complaint. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, nakapuli na sa Pilipinas ana aabuton sa 300 na mga Pilipino nagikan naman sa United Arab Emirates. Lunad ang mga nikan ikatulong charter flight na pinagkuakan na gobyerno kanda Pilipinas sa kabilugan 370 na mga yaon na overseas Filipino workers asin na ana mga iyanda anda libre do nga nakapuli tranquilo digdi sa Pilipinas kan sudma. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga nagababaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Padagos ngunyanda and mga pangaranda na kung sain digdi subuot pinagahali na padagos sa kanda pag-asa ana mga grabing bagyo na uminagi digdi sa parte kan na Pilipinas asin na nagabunganin na dakulang distroso. Tinanggal na kan na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang nagkapirang mga pangaran kan mga bagyo sa saindang listahan. Basado kaya sa pag-asa na igwa nin 7 mga pangaran kan bagyo ang saindang pinagtanggal sa saindang regular na listahan. Kaya subuot ninda tinanggal ang pangaran kana sambit na mga bagyo. Inulit ni nagbunga ning grabing distruso o pangraraut sa mga pagrurugaring kanda mga namamanwaan asin man pagrurugaring kanda gobyerno. An mga ini kinakabalihan kanda bagyong si Kresing, Imong, Mirasul, Nando, Upong, Tino asin man an bagyong si Uwanda. Nagdulot ang nasambit ng mga bagyo ni naabuton sa 300 ana nagkagaradan 10 bilyones pesos na danyos sa lado kan agrikultura asin man na infrastruktura. Basado sa pagkarkulukan Office of the Civil Defense na ang nasambit na mga bagyo nagbunga nin 373 katao ang nagadan 680 ana nairedo asin 132 ang nawara asin maabot man sa 36 bilyones pesos ang sinasabing distruso bunga kanasambit ng 7 mga bagyo na nag-agi digdi sa Pilipinas. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin iba pa nga mga barata mga tugang at siyan na pagkatapos nin pagirumdum.
Mga tugang liwat, ngunyanda sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata na kita ngunyanda sa lado lokal. Apat ka tao arestado ni nuliman kan illegal na pagpabakal kan gasolina digdi sa parte kan Bicol Region. Arestado ang apat na individual sa isanagibong entrapment operation kan Criminal Investigation and Detection Group Bicol. Dumanda sa Purokdo sa barangay kan Maipon sa gidubutan sa probinsya kan Albay. Ini may pagkasabot sa illegal na pagpapabakal kanda petrolyo. Pinagbisto ang nagkadarakop na sarong 37 anyos na negosyante may sadiri kan KPI gasoline station, 54 anyos na cashier, 29 anyos na pump attendant asin na sarong 37 anyos na ring pump attendant sigun paman sa CIDG Bicol na atubang ang mga suspek sa kasong pagbalga sa batas pambansa bilang 33 na pinag-emyendahan kan Presidential Decree 1865 na may magkakadigo sa illegal na distribusyon kan pagpapabakal kan produksyon kan petrolyo. Pinagkakarkulong abuton sa 2,320,000 pesos ang kabilugan na kantidad kan mga nakumpiskar na kagamitan asin na produktong petrolyo. Pinagdaraan mga suspek sa hipatura kan CIDG Bicol PFU Parmada sa magkakadigong pagdodokumento asin disposisyon magigirumduman katabang kan CIDG Bicol sa pagsagibo kana sambit ng operation. Iyo mismo ang operation na uliya ang mga Provincial Intelligence Unit asin man ang PNP Provincial Office pati naman ang Department of Energy. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Arestado ang sarong lalaki huli sa kasong violation of RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children sa ginibong operasyon kan Pili MPS kan nakaaging adlaw alas 12 ng pagkaunto. Sa ilarom kan ginibong manag sa operasyon, arestar ang akusadong si alias Kimoy may agom asin residente kan sudad kan Pasig. Sa pag-aresto gilibo sa bisa kan warrant of arrest na inisyu kan Regional Trial Court Branch 8 sa Pili Camarines Sur kan nakaaging Pebrero 20, 2026 ilimal piyansang 120,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninuli kan pag-anunsyo kan grupong piston asin iba pang grupo kan transportasyon na magkakaigwan ni nationwide strike kapon kasudma sa gudngunyan na aldaw. Anda partibismo kan Philippine National Police nagsagibo kan pinagapod na libreng sakay anda gobyerno provincial kanda Albay. Ninulit duman nakatutok si mga nag-iriba sa nasambit ng transport strike. Kaya nagkaigwanin libreng sakay ada PNP asin manda ada gobyerno. Tangani manda nadigdiya matabangan ang apektadong mga commuter sa tao man ka nagpadagos na nationwide transport strike na namatian dumada sa parte mismo ka na probinsya kan Albay. Alagad dikit na porsyento sa naman anda nagbiyahi sigun ki Apsimo nagpuon na kanda sudma anda biyay ka na L300 asin sarong Isuzu Travis sa ruta kanda Legazpi Daraga. Pinaglauman kaya subuot na digdi madadagdagan anda nasambit ng bilang kanda nasambit ng mga may stranded na mga pasayro kung digdi nag-iriba. Ana grupo ka na transport duman sa parte mismo anda sinambit ng lugar. Alagad abuton sa naman sa 2% anda nag-iba sa grupo ka na transport na strike kasudma duman sa parte kan probinsya kan Albay. Kaya dai manamatian na ang pagkakaralisar kanda transportasyon sa nasambit ng lugar. Ana sudmang alas 3 nin pagkahapon nagdeploy pa ana PNP ni na truck
na kung saan mabiyahe sa nasambit na nga ruta and Ligaspi asin sa boundary kana Albay asin probinsya kana Camarines Sur padagos na nangapudan manda and PNP sa parte mismo kanda mga grupo kana transportasyon digdi isamantalahon na padagos na pagkakaigwa kan issue sa lado mismo kanda petroleum inulitay ni daiman kagustuhan kanda gobyerno ni bunga naman ka nagpapadagos na gera duman sa parte kan Middle East digdi sa parte kan probinsya kan Camarines Sur mayo nin sarong grupo kan na transport group ang nagbali asin nakisumaro sa pangapudan kan piston na magkaigwanin mahiwas na transport strike nin huli tatada na sinda sa panuga kan piston sinda digdi terminas nang nabubugtak alanganin asin gutom an sa indang pamilya pagsinda nagsasagibonin strike nulit mayo sindanin kita maghapon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata lokal, edukasyon na mas urog pa nga papakusugon sa Camarines Sur, 10 mga bagong community college sa probinsya nakatalaan na ipatindog ni Gobernador Elry Villafuerte. Darrell Banyas sa detalye. Mas pinakusugpaan kan gobyerno probinsyal ang pagtulod kan edukasyon matapos na ipahayag ang ambisyosong plano na magtugdok nin 10 kadagdagan na community college sa probinsya. Sa presente, igwang 5 na mga community colleges na nagsiservi sa Manilain na Banwaan, arugan na Baaw Community College, asin man dyan sa Libmanan, asin mga eskwelahan sa Tinambak, Garcia Torena, asin man sa Ruma, na nagtataunin libreng di kalidad na edukasyon, partikular sa mga estudyanteng nasa hararayong lugar. Dinagdagpa ka ini nakatalaan ng magbukas ang GMVCC sa Banwaanin Pasakaw sa sunod na semestre, mantang isinasapinal na ang accreditation ka na GMVCC sa Bato, asin man sa Karamoan sa Commission on Higher Education. Inumaw ang pamamayo ni Governor Elry Villafuerte sa padagos kaining pagtutok sa edukasyon bilang pundasyon sa kauswagan asin man sa lindungan sa iyang administrasyon, itinutulod ang pagpahiwas kan akses sa kolehiyo tangarig mas dakol na hobenes ang matawanin pagkakataon na makapagtapos sa pag-adal. Sigon sa probinsya, ang planong 10 bagong kolehiyo lakdang tangarig na mas mairali ang edukasyon sa lambang komunidad o rugnaan na geographically isolated as in disadvantaged areas asin mas siguro na mayong estudyanteng mababayaan sa pag-abot ka na sa indang mga pangaturugan. Sa ngunyan, ongoing ang construction sa Del Gallego, Lagunoy, Milalabak, Lupi, asin man sa San Jose. Mantang may plano nakatalaan na itugdok ang siring na eskwelahan ang Governor Mariano Villafuerte Community College sa Banwaang Kansipukot, Ragay, Pamplona, Milaor, San Fernando, Ocampo, Tigaon, Sangay, Buhi, asin man sa Banwaan, Cangoa, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa nado lokal. Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal nagpatanid ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur sa publiko na maging mapagmatyaga laban man sa online scam. Basado sa mga autoridad posibleng samantalahon kan mga kriminal ang sitwasyon mantang naglalangkaw ang presyo kan produktong petrolyo pamasay asin man barakalon bunga naman kan tensyon asin gera duman sa parte kan Middle East. Ngunya na panahon kan na Kwaresma sa sarong pahayag tinawan doon ni Police Provincial Director Virgilio Olalia pinaglalauman madakol ang mga mapanlinlang na mga aktibidad nin huliman kan dagsa nin mga mabakasyon gunya na panahon kan tag-init inuliman kan na langkaw kan na mga barakalon daraman kan na gera duman sa parte kan Middle East lauman subuot na igwanin mga manluluko na maruluwasan asin
iyan gagamiton ana internet nga man makapag-scam. Tinawan doon pa man na dapat mag-ingat ang mga tao sa mga aloka na too good to be true. Arog kan 50% discount mayong interest asin mayong down payment. Digdi sigun pa man sa direktor kan na pulisya kan probinsya kan Camarines Sur ang paglangkaw kan presyo kan na lana ang saro sa mga nagtutulak sa pagdakul kan cybercrime. Ana mga taong kakamati kan na kapag tiusan sa parte kan kwarta, posibleng digdi na sinasabing matukso asin magibunin mga illegal na mga gibo o kaya man kung magata sa peligrosong showdown na market palado ka na internet. Tambalis, perming nagkakaiguaning krimen na na-record ito an online selling scam, phishing, asin man smishing, investment scam, travel asin accommodation scam, identity theft. Ini dapat iwasan na publiko tanganing dai mabiktima sigun paman sa nasambit ng opisyal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal, mga nanay asin tatay anda natudanda ni natabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villapuerte. Sinugo ni Gobernadora Elry Villapuerte anda mga personay kanda DOH o kanda Provincial Health Office asin man kanda probinsya ni na Camarines Sur na darahanin mga wheelchair asin mga tungkod anda banwaan nin Guwa Camarines Sur asin na San Jose Camarines Sur, partikular na itong mga gurang na daina nakakatindog pa na mayo nin alalay. Labi-labi ang kaugmahan kan mga nanay asin tatay sa bagong wheelchair asin mga tungkod na ipinagtao sa inda kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Elry Villapuerte. Makakatabang da ining marhay orog nata kadaklan sa inda daiman gayong nakakalakaw asin may mga makukulog sa manlain-lain na parte kan sa indang lawas. Huli naman kan kadipisilan sa buhay, mayo nin kapasidad ana mga senior citizen na makapagbakal nin sa diri nindang mga wheelchair. Kaya sa paagi kan programang ini kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur Elry Villapuerte magian subuot sa pagmati ang pag-realisar sa indang kahagadaan. Bintay para sa inda na apwera sa libre ini magian pang darahon asin pang matagalan inulit matibay ang wheelchair asin tungkod na itinaos sa inda ni Gobernador Elry Villapuerte. Sa iba pang detalles kanda mga barata pagitangunya sa lado lokal, ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur padagos na nagtutuyo sa manlain-lain na parte kan probinsya kan Camarines Sur tanganing maghatud nin mga tabang mga wheelchair asin iba pa na kinakaipuan na kan mga PWDs kan nagtalikod na aldaw nagatud ana na sambit na nga grupo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur na pinagsugo ni Gobernadora Elry Villapuerte dyan man sa banwaan kan Milaor Camarines Sur. Igdi pinagdumanan sa harong ninda mga senior citizen asin manda mga PWDs na mayo nina pagkakataon na makapaglakaw-lakaw o makatindog ninulita luway-luway ng alulumpo ana sa indang mga bitis daraman kan sa indang kagurangan mantang ang mga hoben na mga PWDs dati ng igwa na pagkakalumpo kana sa indang mga bitis inulitan iba dyan mga inborn sa tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte. Sinugo kani na haranapon asin dumanan
ang mga residentes na mga senior citizen asin banda PWDs na nangangaipo ka na wheelchair dyan sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Tulos na nagtulak ang grupo, daradara ang kadakol-dakol na mga wheelchair asin dinumanan sa saindang mga harong ang nasambit na nga PWDs asin mga senior citizen na nangangaipo kani. Uli kan bagay na yan, tirong na ugma asin nagkakaway-kaway ana mga PWDs asin mada ana mga senior citizen sa indang kaugmahan nin hulita mapapadali na an sa indang paghiro-hiro na mayo nin matabang sa senda. Pwede naman sindang makaluwas sa sendang harong ang aning makapurpasyar asin makapagpainit man lamang sa saldang para ang tabang na wheelchair na pinagpanao ni Governor Elry Villapuerte kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Iba pang detalles kanda barata sa lado lokal, matrayong pong na isagibo kan Camarines Sur Police Provincial Office sa liderato ni Police Colonel Virgilio Ulalya Junior, Provincial Director ana Formation and Accounting kan sa indang kasurug Crowd Management Advance Reactionary Force Engagement o CARE. Alas 8 nin pagkaaga kan na sudma kan isagibo ana sambit ng aktibidad dyan sa Camp Colonel Uwanda Kerben Miranda Concepcion Grande, Naga City kung saan isinarairarom sa accounting ang mga personay na nakadispatsa sa kasuruga CARE. Iyan tangani man na masiguro ang sa indang preparasyon sa pagdanay kana seguridad asin kaligtasan kana publiko. Beto asin atuyuhan ka na sambit ng lakdang na sigurado na marikas asin epektibo ang deployment kan mga tauhan kan PNP sa Camarines Sur in kaso magkaigwa kan mga pinagapod na sitwasyon na nangangaipo kan crowd management asin public safety response sumpay kan nga nangyayari lado kan na problema sa transportasyon digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, partikular na ang padagos na pag-ulanto kan presyo kan produktong petrolyo ninhuli kan na nangyayaring giyera duman sa parte kan Middle East. Padagos na nagdadanay preparado ang PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa pagpapasudod kan mga lakdang tanganing masiguro ang katuninungan seguridad asin kaligtasan kan mga namamanuan sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado lokal, ada bagong pamayukan 903rd Infantry Brigade kan Philippine Army na sakop mada kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na ang pinakamayor na kampo sa probinsya kan Camarines Sur asin Bicol Region yaon dyan sa parte kanda Kuta Elias Angeles sa Banwaan kanda Tinangis Pili Camarines Sur. Ang bagong pamayukan 903rd Infantry Brigade ang pigbisita ang 2nd Infantry Battalion igut asin mainot man na pagresibi ki Colonel Angelo Lutera INF MNSA Philippine Army ang bagong numrahan na liderato o pamayukan 903rd Infantry Brigade o Batalyon ang isinagibo kan mga opisyal kan mga soldados kan 2nd Infantry 2nd Tunanda Batalyon na pinapamayuhan ni Lieutenant Colonel Lazaro Gigaw INF GSC Philippine Army Battalion Commander sa saindang headquarter sa barangay kan Panisihan Huson Masbati. Iyan kanda nagtalikod na aldaw ang nasambit na nga pagbisita ni Colonel Lutera parte kan padagos na pagpapakusog asin pagpapatibay sa liderato kana pagdulin mga units na nakabugtak o nakalatag sa sinambit ng probinsya. Iyan tangani man na mas epektibo nga maipasudod
an sa indang mga misyon na magdanay an katuninungan asin karahayan sa nasambit ng lugar sa isinagibong talk to troops. Ipinagpayag ni Colonel Lutera an sa iyang pasasalamat sa mga soldiers o sa mga soldados kan 2nd Infantry Battalion sa saindang sakripisyo tangani man na mapakaraya asin digdi tapat na pagtatrabaho an pagduhol ni na maray na serbisyo sa komunidad asin sa mga namamanwaan. Tinawan doon na anda importansya kan halangkaw na moral, disiplina, anda pagiging sarong profesional na soldados kanda Philippine Army asin na pagpapasunod kan sa indang mga trabaho. Anasambit ng pagbisita sarong lakdang tanganing mas pang mapakusug an iribana na pagkakasararo asin dedikasyon kanda mga soldados sa katuyuhan na makamtan-an sarong marhay progresibo asin matuninong na probinsya sa intirong Bicol Region. Ang 9 Infantry Division kan Philippine Army dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ang padagos pakikisumaro sa mga namamanwaan na mga taga Bicol asin taga probinsya kan Camarines Sur at tranquilo nga paagi para masiguro ang padagos na pag-asenso kada probinsya nin Camarines Sur asin manda Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal o sa tuya na nga barata unyada mga tugang barata na kitang unyada sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata unyada sa luwas kana nasyon, nagbanta mga tugang si Trump napapasabugundaan pinakadakulang gospel sa bilog na kinaban kun padagos na aatakiyon kan Iran ana Qatar. Nagbanta si US President Donald Trump ina mahiwas banta asin na digdi pagkakaigwad asin danin na mahiwas na pagpapasabog kan South Parts sa gospel duman sa Iran kung pupurbaran giraray kan Iran an energy facilities kan Qatar. An South Parts sa North Dome Field pinagkukonsidera na iyo ang pinakadakulang gospel sa intirong kinabanda. Sinabi ni Trump digdi sa Truth Social na kung liwata tatargiton kan Iran anasambit na nga gas facilities kan Qatar mabalus sinda mabalus an Amerika sa paagiman kan na pagpulbus sa bilog na South Pars kana gospel ginibo kan US President ana sa iyang banta asin patanid. Kasumpay ka na report na nagkaigwanin significant damage sa mga pasilidad kan liquefied natural gas LNG duman sa Qatar ninuliman kanda ginibo nga atake kan Iran. Siniguro man ni Trump mayo nin mga pag-atake gikan sa Israel sa Iran alagad nagpatanid na ana Amerika na sinda mabalus kung in kaso aatakiyon giraray kan Iran ana Qatar. Sa iba pang detalyes kan barata na kitangunyan sa luwas kan na nasyon matapos an makasaysay na kapangganaan laban man sa Uzbekistan sa 2026 sa AFC Women's Asian Cup. Liwata na nakalaog ang Philippine Women's National Football Team Pilipinas sa 2027 na FIFA Women's World Cup. Anda trayumpong ini ikadua sa sunod na pagkakataon na makakabali ang Pilipinas sa pinakadakulang torneo kan football sa intirong kinaban matapos ang sa indang debut kan 2023 basado sa datos kan Asian Football Confederation AFC. Ang Pilipinas nagtapos sa quarterfinals kan Asian Cup
bastante tanganing makuha ang direktang ticket pasiring sa World Cup sa presente ang Pilipinas nasa top 50 kan FIFA Women's World Ranking ang pinakahalangkaw na posisyon kan Pilipinas sa kasaysayan. Mga tugang yan ang teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako man po si Jonel Cuba Mabalus kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7. BBS Basta Bareta Sigurado. Matong ang maray na agas ko po sa ako po si Jonel Cuba sa headlines ka na mga barata sa lado lokal supply kan droga sa laog kan Camarines Sur nagbabauli man kan padagos na paglangkaw kan na presyo kani sabi ka na PNP sa tuya pa nga pamayukan mga barata food redemption na mayong gutom programa isinagibo ka na sa lokal na gobyerno ka na banwaan ka na Magaraw, Camarines Sur. Maabot man sa 200 o 2,400 na mga pamilya ana naapektaran kan bagyong uwan sa probinsya kan Camarines Sur natawan na ni na kasa assistance sa irarom ka na ECT. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Camarines Sur, papaywason ang community college para pa sa mas makaduhol ninda nga tabang sa mga jóvenes. Mga tugang, yan ang mga headlines ka na mga barata, ana mga detalyes. Tatuya na pong diretsoon, ana sa tuya pa nga mga detalyes ngunyan ka na mga barata. Sa tuyang detalyes ka na mga barata sa lado lokal anda supply ka na droga sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur bumi na badaan inuliman ka na padagos na paglangkaw ka na presyo kani padagos ang maigpit na kampanya kontra sa illegal na droga sa laog kan Camarines Sur inuli man ka na subuot nagbabaan supply ka na shabu sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur asin na luminangkaw ang presyo kani maabot sa 781,000 na kantidad kan pinagtutubudan shabu ang nasamsam sa magkasuway na operasyon kabali na ang mga sinasabing tulong value individuals na nadakop kan mga autoridad sa Nabuwa asin man sa siyudad kan Naga tulo pa nga mga nagagamit kan illegal na droga nadakop man sa Concepcion Pequeña na isinagibo kan na PDEA operation kan nagtalikod na daw basado sa mga autoridad nagbabadaan supply kan droga sa merkado ang dahilan kana biglaan na paglangkaw kan na presyo kan droga sa patunay kan na epekto kan dagos na anti-drug operation kan liderato kan PNP asin man kan PDEA na atubangon niya na ang mga suspek sa kasong pagbalga kan Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangon niya sa lado lokal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado lokal ginibo ana sudma an pod redemption walang gutom program 2027 sa banwaan kan Magaraw Camarines Sur ping nanginutan iyan kan Department of Social Welfare and Development katabang ana MSWDO inisarong malinaw na patunay kan padagos na pagtatarabangan kan lokal na gobyerno kan na probinsya ng Camarines Sur LGU Magaraw asin man kan DSWD National Office tangani man na masiguro
na kada pamilya igwanin access sa lado ka na bastante asin masustansya nga kakanon sa liderato ni Municipal Mayor Abogado Maria Maruja Sr. Padagos an sa iyang suporta sa mga programa na nakakatabang sa mga pangangaipo kan komunidad sa paagi ka na kadakol-dakol ng mga pamilya ang natatawanin oportunidad na maparahayan sa indang mga pamumuhay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga barata sa lado lokal, maabot sa 2,426 na mga pamilya na apektado kan bagyong Uwan sa parte kan na probinsya ng Camarines Sur ang nakaresibina kan cash assistance sa irarom kan emergency cash transfer program na itinatao kan na gobyerno. Tatao kaniya o minabot sa 224 mga pamilya ang grabing naapektaran na nakaresibikan 10,263 mantang 2,194 and digdi partially damaged na tawan manin 5,287 basado sa gobyerno lokal kan probinsya kan Camarines Sur asin man kan DSWD obhato kan programa na matawanan tulos nin aksyon asin na tulos-tulos nin tabang ang pangangaipo kan mga apektadong mga pamilya kabali na ang pagkakana bulong asin panginot na pagkumpunikan sa indang mga harong asin iba pang mga importanteng kinakaipuan gastusan. Target ngunyan ka na ahinsya asin kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang tabang sa kabilugan na 149,342 na mga benepisyaryo gikan digdi sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Sering man duman sa Camarines Norte ang nakapagdul naman na nina pundo. Dagdag pa kana nasambit ng ahinsya kanda gobyerno magpapadagos-dagos ang marikas na pagduhol nin mga ayuda sa tabang man kana mga personahe kana gobyerno lokal kana probinsya kana Camarines Sur sa panginginot ninda Gobernador Elry Villafuerte asin kan grupo kan DSWD. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, koonuntan linya magali ki Buyet Paderes, Buyet Kamin. Ngunya na padagos na namamatian al mainit sa panahon, posibleng maapektaran ang mga water sources ang creek asin ang irigasyon. Ngayon ang pig-aasahan kan mga paraoma asin iba pang sektor kan agrikultura. Igwang senaryo na posibleng mag-argawan sa tubig sa mga ini asin lugi ang nasa urehang parte. Ini ang senaryo na hiling ni Alan Salvador, pamayo kan Municipal Agriculture Office kan San Fernando, Camarines Sur na makakaapekto sa 11,000 hektarya kan paraoma sa ilang lugar. Sinabi ka niya dapat nagkakaintindi ang mga parao o pag-abot sa water distribution. Hali sa source na dapat kabus ang makinabang. Dahil subos maging maisip, imbis dapat magkaiguan ng kooperasyon para gabos makinabang sa tubig. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, isa sa irarom sa retraining ana mga driver asin truck helper kana Solid Waste Management Office o SWMO digdi sa laog kana Siyudad Canaga matapos kanangyaring aksidente sa tarong lulo na ikinagadan kani. Ini ana pinagbutasan na payag ni Engineer Joel Martin sa entrevista sa iya kana BBS FM Naga. Basado ki Engineer Joel Martin ang pamayukan SWMO nagpaapod na siya ni na pag-uurulay kana nagtalikod na aldaw kaibanan ang gabos na mga personahe na nagpapadalagan asin niyo ang nangungulikta kan mga basura sa bilog na sakop kan Siyudad Canaga
gamit ang mga garbage truck. Objeto kanasambit ng retraining na maiwasan na maotro ang insidente kung sa inda sarong lulo na nagbibisikleta taga dyan sa Concepcion Pequeña Naga City ang nabanggaan kan garbage truck sa parte kan rotunda na tulos na ikinagadan kani. Naghagad man in medical report ang SWMO gikan sa parte kan Philippine National Police nanganing maaraman kung nasa maray na kondisyon ang tsuper kan mangyari ang aksidente asin kun mayo ini sa impluensya kan arak o nakainom, nakatumar nin druga o ano pa man nakahilangan. Sangunya na temporaryong pinagapapundog na sa pagtrabaho pinaburbakasyon ang tsuper na sangkot sa nasambit na nga aksidente na ikinagadan kan lulo. Mantang nagpapadagos pa ang investigasyon, nakatalaan man na i-report ang insidente sa parte o nakatalaan man tulos na na-i-report ang nasambit ng insidente sa opisina kan alkalde. Ipinagapahayag na mismo nga ana alkalde kana Syudad Canaga ang grupo ni Engineer Joel Martin nagkaigwanan nin inisyal na pag-uurulay sa pagultanan kana pamilya kana biktima. Iyada nagsungko pasinda sa burol kani asinda kanda sudma o ini kasudma sinasabing inilubong naman ang nasambit na nga lulo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagtaumana ninda sarong rescue boat ana Naga College Foundation NCF sa Barangay kan San Jose West sa Banwan kan Kanaman Camarines Parti kan padagos kaning programa tanganiman makatabang sa lado kan komunidad orob na sa panahon kan kalamidad asin baha. Formal na pinag-turnover and rescue boat sa parti kan mga opisyal kan barangay sa panginginot kana representante kan nasambit ng eskwelahan na pinagpartisiparan kan mga residentes asin lokal na opisyal kan sinambit ng barangay dyan sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur. Andi dirato kan eskwelahan payag na magagamit ang rescue boat sa mga pagkakataon na makakamati ni na pagbaan lugar. Naging importante ang araw kaning kagamitan matapos man kan matinding ba kan 2024 asin man kan nakalis na taon kung sa ina lubog sa tubig asin na kadakol nin parte kan na barangay kan na San Jose West matapos tamaan kan na sinasabing makusog na pagbaha kana bagyong si Christine. Basado kana pahayag kana mismo nga pamayo kana eskwelahan parte kan donasyon na ini ana sarong 4 na taon na programa na objeto nga matabangan asin mapaasenso ang komunidad. Itinao ang rescue boat kasumpay man ka na pagtama ka na bagyo tangani man na makatabang sa barangay urog na sa mga panahon ka na nasambit na nga kalamidad. Nagpahayag maninda kulang pa sa salamat iya Lydia Isdi Salazar ana barangay kapitan kan San Jose West asin na dakulang tabang ang rescue boat urog na kinakaipuan tulos na ma-rescue maiatud sa ligtas na lugar ang mga residentes oras kung nagkakaigwanin baha. Dagdag pa kan kapitan, grabe ang sindang pasasalamat sa pagdul ka na sambit ng kagamitan na magamit kan komunidad sa oras nin pangangaipo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Mga kababaihan sa laog kan Camarines Sur nagtraining dapit man sa peace processing. Daryl Banya sa detalye. Pinakusog ang kakayahan sa kabuhayan kan mga kababaihan ini sa paay kan matriyumpong pagkondusir kan duwang aldaw na training sa Fish Processing kan Philippine Shell Foundation. Katuwang en Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Bicol kanagatalikod na aldaw asin man inipikibo dyan sa sarong training farm sa San Antonio, Bumbon, Camarines Sur. Nagbali sa training ana sa 25 representante
kadaglan digdi mga kababayihan gikan sa Rural Improvement Club asin mga grupo nin mga parauma gikan sa Banwaan kan Pamplona, Bumbon asin man sa Pili Camarines Sur. Sa laugan duwang aldaw nagsairangom ang mga partisipante sa serye kan mga diskusyon asin hands-on demonstration na pigpanginutan kan mga taga pag-training kaini gikan sa Regional Fisheries Training and Fisher Coordination Division. Kabali digdi ang pagproseso kan nasira na manailain na value-added product, arog kan fish nuggets, siring man ang fish polvoron, asin man na fish siomai, siring man ang tamang deep pooling, asin ang paggibunin pinapa. Mawag kan training na mapalangkaw ang kaaraman, asin man o kan mga partisipante sa pagkrear ng mga produktong may dagdag na kantidad na pwedeng magkakaigwas nila nin ganar bilang lakdang pasiring sa pusog na kabuhayan. Pigdiskuter man ang importanteng aspeto kan product costing asin product presentation tangarig mas pang maipreparar kan mga partisipante sa pagninegosyo asin man paglaog sa merkado. Sa pagtapos kan programa, naghiras ang mga partisipante kan sa inang mga nanudan asin man eksperyensya ini man bilang mga dagdag pa na programa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Rion, Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalles kan mga barata sa lado lokal naging matamlay ang partisipasyon kan mga tsuper asin operator kan public utility vehicles sa lado kan PUB sa transport strike na ipinagapako kan sud mga aldaw nationwide transport strike sa sponsor kan Cordon na Piston basado kin Nelson Rodriguez ang chairman kan bagong alyansang makabayan sa laog kan probinsya nin Camarines Sur an kawaran in partisipasyon kan grupo kan transport cooperatives sa mga aktibidad ninda kasabay kan strike ninuli man kan matinding krisis kasudod naman kan dagdag na presyo kan petrolyo digdi sa probinsya kan Camarines Sur mayo lamang ni saro na transport group ang nagbali sa pangapudan kan grupo kan bagong alyansang makabayan asin man kan Condor Piston na magkaigwa kan nationwide transport strike kasudma alagad digdi sinasabing iginigilid ngunya ni Rodriguez subuot pananakot kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa mga PUV drivers and operators na kung saan pig-organisakan na gobyerno bilang kooperatiba. Subuot ginamit ka na sambit ng ahensya ang pananakot asin subsidiya kan gobyerno para sa lado kan transport sector. Yan tanganing dai makapagpartisipar sa mga pagtitiripon kasumpay kan transport strike arog kan kilos protesta pangapudan kan Condor Piston asin iba pang mga progresibong grupo na aksyonan kan gobyerno ang nalangkaw na presyo kan produktong petrolyo ninuli man sa nagpapadagos na iriwal o gera duman sa partibismo kan na Iran sa probinsya kan na Camarines Sur ang sabi kan mga tsuper at tius na nga niya kami ma-strike pa kaya dai kami ma-strike dai kami masunod sa pangapudan kan Condor Piston. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mas lalo pang pinagpapakusog anda laban kontra ba digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur matapos na digdi siguruduhon kan Department of Public Works and Highways DPWH ang bilog na suporta kani sa programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Elry Villapuerte kontra o laban kontra sa baha. Sigun sa DPWH Secretary Vince Dizon, mapadara ana ahensya kan gobyerno nin mga heavy equipment tanganing magsagibo nin mga dredging operation sa mga panginot na mga inaagihan kan na tubig kabali na natututukan iyuan banwaan kan milaor kabali sa mga lugar na matinding naapektaran pag nagkakaiguanin baha bunga naman kan bagyo araw kan nangyari kan bagyong Christine. Ana pangapudan ni Gobernador Elry Villapuerte
na magkaigwa ni na mga pagpapadarakan mga heavy equipment digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur tanganing madridging an mga lugar na inaagian kan na tubig baha and pig tawan ni na atensyon asin man pig pahayag asin tinawanin assurance kan sekretaryo kan DPWH kan mag-ulay sinda gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin sekretary Benz Dizon kan nakalis na pagbisita kani suportado kan DPWH ang mga inisyatiba kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni gobernador Elry Villafuerte arog kan aksyon kontra baha sa laog kan Camarines Sur ang kainot-inoting Green Embankment Project sa bilog na Pilipinas na pinag-implementar digdi sa laog kan Camarines Sur ano betong magtao ni na panghaluyan na solusyon sa baha. Nagpasalamat man si Gobernador Elry Villafuerte sa padagos na suporta kan gobyerno nasyonal orog na sa pagpapakusog kan mga flood control project sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Sangunyan padagos ang koordinasyon kan lokal na gobyerno kan na probinsya kapaagi ni Gobernador Elry Villafuerte tanganing mas pang maparikas ang implementasyon kan proyekto na matauning proteksyon sa komunidad laban sa banta kana baha. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang barata sa lado lokal, mas pang talagang nututukan asin pinapakusog kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato kan pamilya Villafuerte asin ba ni Gobernador Elry Villafuerte ana pag-asenso sa lado kan na edukasyon an edukasyon mas lalo pang pinapakusugunyan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur mas pinakusog kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Governor Elry Villafuerte an edukasyon bilang saro sa mga itinutulod na mga mayor na programa kan mga Villafuerte sa laog kan na Camarines Sur ini matapos ipahayag kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur ang mga plano na magpatindog pa nin 10 kadagdagan pang mga community college sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Sa presente igwanin na 5 community college na nagsiserbi sa manlain-lain ng mga banwaan kan probinsya. Kabali dyan ang Baaw Community College, GMBCC Libmanan asin man ang eskwelahan sa parte kan Tinambak Garci Torina asin da duman sa banwaan kan si Roma minaduhol nin libreng di kalidad na mga edukasyon partikular na sa mga estudyante na yaon duman sa mga hararayong lugar. Ini ang nagpapadalagan iyo mismo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang pamilya Villafuerte tangani man na matauanin libreng edukasyon sa college ang mga estudyante sa Camarines Sur. Dagdag pa kani nakatalaan pa nga magpatindog nin Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa masudod na semestre mantang digdi ipinagsasapinal naman an accreditation kan Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa banwaan kan Batu, Karamuan sa Commission on Higher Education PIG-UMAW. Ang liderato ni Gobernador Elry Villafuerte asin man sa padagos kaning pagtutok sa lado kan edukasyon bilang pundasyon kan pag-asenso sa irarom kan sa iyang administrasyon isinusulong ang padagos na pagpapaiwas kan akses sa lado kan kolehiyo tangani man dakul na mga jóvenes ang matauanin pagkakataon na makatapos nin libre sa sendang pag-aadal o pagklase sa kolehiyo basado sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang 10 mga bagong kolehiyo na ipapatindog digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur mga
community college ang lakdang tangani man na mairani ang edukasyon sa kada komunidad urog na sa geographically isolated mga disadvantaged na mga lugar asin masiguro na mayo nin mga estudyante mga hubines na mawawalat pag-abot kan sa indang mga pangiturugan o pangarap na makatapos nin libreng pagklase. Mga tugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department, yaon dyan na nakaibanan ta si Sir Stephen Pabis, asin man Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba Mabalus kan sa idupong pagantabay, mapa sa tuya pulugunan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.